Pag sinabing magtiwala ka sa Panginoon, 100% yon, lubusan yon. Hindi pwedeng nagtitiwala ka katapos may iniisip kang iba, may gagawin kang iba kasi natatakot ka na baka yung gusto mo mangyari ay hindi mangyari, hindi ibigay sa'yo ni God. Kaya gumagawa ka na sa likuran mo ng mga hakbang kasi may pangamba ka, natatakot ka. Hindi ganun ang sinasabing pagtitiwala. Pag sinabing pagtitiwala, yan ay buong buo na isinulit mo sa Panginoon, ipinagkaloob mo, ipinagkatiwala mo ang lahat-lahat, hinahayaan mo na siya ang magmaneho ng buhay mo. Hindi pwede kasi na sarili mong kagustuhan. Yun ang sinasabing pagtitiwala. According to Kawikaan 3, 5, and 6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Doon pa lang sa salitang magtiwala, may kasunod yun na sumunod. Kaya yung sumunod, yung paraan ng pagsunod, gagawin mo na yung pagtitiwala. Inuutosan ka na doon na sumunod, na magtiwala ka. Kaya yun ang gagawin mo. Kasi marahil sa atin, kaya may mga iba-iba tayong mga pinagkalooban ng talento ng Panginoon. Merong 1, 2, 3, 4, 5, gaya ng sabi sa Biblia, may pinagkalooban ng marami at kakaunti. Pero mas naging tapat yung pinagkalooban ng kakaunti. Saan iniisip natin ang talento nga sa mga bagay ng mga karangyaan, sa mga bagay ng mga karunungan na talino, kung anong meron ka, talent. Hindi yun. May pinapakita, kaya yun ay isang parabola, na isang kwento yun sa Biblia na kailangan nating pahalagahan. Ang pinararating doon, mga kapatid, sa Panginoon sa pananampalataya, yun ay yung pagiging stewardship natin sa Kanya, yung kung paano tayo pinagkatiwalaan sa mga kunting mga bagay. Huwag kang malungkot, kaibigan, kung ano man maging katatayuan ng buhay mo ngayon. Maaaring ikaw ay sagana at yung iba ay merong nasa middle na pamumuhay at ang iba ay mahirap lamang. Hindi yun ang basihan ng Panginoon, kundi ang puso mo. Kung ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoon, kung hanggang sa muling pagdating niya, madatnang tayong handa na yung kaunti man, maliit man o malaki ay ating pinagyabong, na ang ibig sabihin ko ay kung ikaw man ay mahirap, hanggang sa madatnang ka ng Panginoon na ikaw ay nagtatapat sa Panginoon, dahil yun ang mahalaga. Kasi ang Panginoon ay mayaman talaga sa pagkapala, pero sana lagi nating itama ang ating motibo pagdating sa blessing na tinatawag, ay huwag sana lahat i-priority yung blessing na material, kasi ang blessing, mga kasama, ang blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon, yung pagpapala kung paano tayo lalago sa kanyang harapan. Hindi pwede na pagkatapos na makakilala tayo sa Panginoon ay yung level ng ating pananampalataya o faith sa Panginoon ay hanggang doon lang, hindi lumalago. Kailangan niya mag-grow up. Kaya sabi, tayo lagi ay manalangin araw-araw at magbasa ng Biblia, kasi yun lamang, mga kapatid, ang siyang tutulong sa atin, magpapalakas, lagi humingi ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Ang pananalangin ay napakahalaga. Minsan sabi natin, nanalangin naman ako, bakit hindi dumarating? Kasagutan ng Panginoon, oo, hindi, at maghintay. Yung oo, yung hindi at maghintay, dito tayo dito minsan emotional tayo ayaw natin yung maghintay, pero sinasabi ko sa iyo, yan tatlong yan ay kapamaraanan ng Diyos. Lahat yan ay may mabuting layunin ang Panginoon sa atin. Tatlo yan na kailangang taglayin ng isang mga Kristiyano. Kasi pagka hindi tayo marunong maghintay, hindi tayo matyaga. Tingnan nyo ang mga farmers. Meron silang patient na tinatawag. Hindi naman kasi na kapag nagtanim ka ngayon, bukas bubunga na. Ganun din. Yung mga panalangin mo ngayon, hindi
Hindi basta-basta ngayon nanalangin ka alas 8, gusto mo alas 9 mangyari agad. Hindi ganoon kasi may ibang ang thinking natin sa iniisip ng Panginoon. Lagi niyong alalahanin mga kasama, mga kapatid, mas maganda ang layunin at kapamaraanan ng Panginoon sa buhay mo. No? May mga yung pagtitiwala at magtiwala, napakahirap yun sa iba na hindi 100% na ipinagkaloob nila o isinuko nila ang kanilang buhay. Kasi maaaring sabihin ng bibig mo na ako na may nagtitiwala, maaaring sabihin mo na ako'y nananalangin sa Panginoon. Iba, huwag mong lukuhin ang sarili mo, kaibigan, habang maaga pa, habang ito yung araw na ibinigay ng Diyos. Kailangan itama natin ang ating mga landasin, ang ating mga puso sa kanyang harapan. Kasi gaya ng kung may unos man na dumating sa ating buhay, minsan nga na habang tumatakbo ka, nadun ka na yung takbo ng pamumuhay mo, tingnan mo na puro kasaganahan, pagdating sa dulo biglang may isang hindi mo masabi, biglang may pagsubok na dumating sa iyo, maaring sa spiritual, sa paligid mo, sa pamilya mo. Grabe nga, tayong mga Kristyano minsan sa pamilya pa nagmumula yung trials eh. Kahit sabihin mong lahat tayo ay mga anak na ng Panginoon, minsan doon pa rin tayo sinusubok ng Panginoon eh. Pero alalahanin nyo, kaibigan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil ang pagsubok yan ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi naman susubukan ka ng Panginoon kung ikaw ay malakas. Sinusubukan ka dahil yun ang kahinaan mo. Kailangan yun ang pagtagumpayan mo. Hindi ka makakaalis sa yan kung lagi kang mahina dyan. Lagi yan ang nakalatag sa iyo hanggat hindi mo pagtatagumpayan. Halimbawa, yung mga bagay na mga ugali, yung mga makasanlibutan na hindi ko kayang iwan ito. Lalong sa iya, ilalapit sa iyan. Siguro kung mararanasan mo o makikita mo nila sa kapaligiran mo. Minsan, ayaw ko na po na magalit. Gusto ko na pong maging mapagpakumbaba. Ayaw ko na pong sumama sa barkada na makihalubilo sa mga pag-iinuman. Pero minsan makikita mo na darating na lang bigla yan. Narito naman ako sa zone na ito Paano kaya ito mapapagtagumpayan? Alalahanin mo, kaibigan, ikaw mismo makakapagpasya niyan. Kaya ito ang tamang panahon. Huwag mo nang pagtagalin pa na baguhin ang lahat. Magtiwala at sumunod, Tayo ay sumusunod sa Panginoon, hindi lamang na dahil may kapalit. Yun ang minsan ng mahirap ay sumusunod tayo, gusto lagi natin may kapalit. Ganon kasi tayong tao eh. Ganon tayo, kaya dapat yun ang mga baguhin natin, palawakin natin, Hindi tayo ng karunungan na nagmumula sa Panginoon. Lalo pa nating maunawaan ang mga gusto niyang iparating sa atin, kung tayo man ay dumating sa punto na malapit na, hindi mo naranasan lahat ng mga prayer na hinihiling mo sa Panginoon. Kasi totoo talaga, pag mananalangin kayo, ang first priority lagi ninyo ay ang ating buhay spiritual. Dahil ang buhay spiritual ay napakahalaga. Dahil dyan ka natututong tumayo. Kasi pagka malayo ka sa Panginoon, sinasabi ko sa iyo, magpapasuray-suray ang pananampalataya mo. Kaya matutong magtiwala at sumunod sa Panginoon hanggang sa katapusan, hanggang sa huli. Ano man ang iyong maging kalagayan, ang masasabi ko lang sa iyo, bandang huli panalo ka dahil ginawa mo ang utos ng Panginoon sa iyo. Yun ang tunay na pagpapala.